Manunulat ng nobela ang buong pamilya namin. Post-apocalyptic ang sinusulat ko. Supernatural naman ang kay mama. Horror naman ang kay papa. At rule-based weird tales naman ang sa kapatid ko. Hanggang sa lumubog sa walang katapusang gabi ang mundo. At tuluyan ng nagulo ang tahimik naming buhay. Host, natukoy. Matagumpay ang koneksyon sa system. Ngayon, mangyaring pumili ng inyong survival background. Paalala, maaari lamang pumili mula sa mga mundong ginawa ng mga manunulat. Pumili ng mundong inyong kakapitan para mabuhay. Countdown, 10 minuto. Papa, anong klaseng mga mundo po ba ang isinulat nyo? Maghanap tayo ng madali at simple lang. Warning. Horror at thriller kasi ang isinulat ni Papa. Sa mundong yon, konting pagkakamali lang, patay ka agad. Parang hindi magandang ideya yon. Hay! Mama, paano naman po ang sa inyo? Supernatural naman ang isinulat ni Mama. Puno ng mga multo kahit saan. Wala silang pinipili kahit sino pinapatay. Parang hindi rin pwede yon. O, warning, paano naman ang sayo? Hindi rin pwede ang sa akin. Puro post-apocalyptic ang mga isinulat ko. Pagpasok pa lang natin, kukububi na tayo ng mga zombie. Baka maging zombie lang tayong lahat doon. Miyaw-miyaw, paano naman ang sayo? Balita ko ang mga bida sa kwento mo. Ay isang mayaman at mayabang na si at isang cute na babae. Doon na lang kaya tayo sa mundo mo pumunta. Siguradong mabubuhay tayo roon ng ligtas at walang kapahamakan. Yuhm! Pero at warning. Rule-based weird tales po ang mundo ko. Ano nang sabi mo? Mayabang na si at cute na babae. Sa halip na patirahin mo sila ng tahimik sa mansyon. Gumawa ka pa ng rule-based weird tales. Ano ba ang pumasok sa utak mo? Natukoy na nakapili na ang host. Papunta na sa mundo ng manunulat na si Chumaya Umiyaw ang rule-based weird tales. Sandali, anong klaseng basurang system ba ito? Hindi pa nga ako pumipili Sobra naman ang bug ng system na to, nakakainis. Wisit na basurang system na to. Teleport ba naman kami ng walang man lang safety buffer? Ang sakit ng ulo ko. Ayon sa unang panuntunan ng mundong ito, bawal lumabas pagkalipas ng alas 12 ng gabi. Naku, alas 12 na. Ate Waning, Papa, Mama, takbo po dali. May alam akong ligtas na lugar, sumunod kayo sa akin. Bakit ba bawal lumabas pagkalipas ng alas 12? Para kasi maakit ang mga mambabasa noon. Sinadya kong gumawa ng matinding panuntunan. Kapag hindi ka pa nakauwi pagkalipas ng alas 12, makakasagupa mo sa labas ang iba't ibang kakaibang hayop. Hayop? Ano namang dapat ikatakot sa mga hayop? Hindi nga nakakatakot ang mga hayop. Pero paano kung pinalaki sila ng 1,000 beses? O, ano pang tinutungangan nyo riyan? Bilisan nyo ng tumakbo. Malapit na tayo, Ate Waning, ayon o. Papa, Mama. At Waning. Basta't makaligtas tayo rito ngayong gabi. May oras na tayo bukas sa araw. Para sirain ang pinakapuso ng mga panuntunan. Ligtas na tayo kapag nakapasok na sa loob. Pasensya na po sa istorbo. Maling pinto po ang napasukan namin, sige po, tuloy nyo lang yan. Huwag na kayong tulala riyan, takbo na. Anong nangyayari? Sigurado akong safe house ang isinulat ko roon Natukoy ang pagguho ng mundo. Nasira ang orihinal na plot. Buwisit na system na to. Magbigay ka naman ng kapaki-pakinabang. Nawala pa ang tanging cheat code ko. Buwisit ka talaga. Nagsisimula na ang kompensasyon ng system. Ipinagkakaloob sa host at sa kanyang pamilya ang kakayahang i-summon ang mga bida sa kanilang libro. I-summon ang mga bida. Hala! Hindi pwede, tumakbo na kayo dali. Paano mangyayari yon? Mama, hindi po namin kayo iiwan. Mukhang kailangan na nating sumugal. Lumabas ka, aking iset class zombie na bida. Ang pinakamalakas sa katapusan ng mundo. Sutangsi. Bilis, anak ko. Walang oras para magpaliwanag. Patayin mo muna ang pangit na unggoy na to. Salamat, ang mahal kong anak. Alam ko namang sa lahat ng isinulat ko. Ikaw ang pinakamaasahan at pinakaperpektong bida. Anong bida, anong baboy ang sinasabi mo? Ano ka ba talaga?
Ang lakas ng loob mong kontrolin ang hari gamit ang mahika. Gusto mo ba akong patayin? Tingnan muna natin kung may kakayahan ka. Teka, misunderstanding lang ito. Ako ang nanay mo. Ikaw ang bida sa libro ko. Ang walang katulad mong kapangyarihan ay dahil lang sa pag-type ko sa keyboard. Paano naman kita mapapahamak? Bakit nakatunganga ka pa riyan? Takbo na. Ate, ang lakas nga ng bida mo. Pero bakit parang asong ulol na ayaw makinig sa iyo? Ang magandang balita ay walang kapantay ang lakas ni Xutangsi. Ano naman ang masamang balita? Ang masamang balita ay ang character setting niya ay wala siyang pinipiling kakampi o kaaway. Paano naging magandang balita yan? Parang naglagay ka ng nuclear bomb sa bulsa mo. Gusto mong tumakas. Ang lakas ng loob mong paglaruan ang hari. Patay kayo ngayon. Shen Yumeng, lumabas ka nga at pigilan mo ang asawa mo. Papatayin niya ang nanay niya. Huwag ka nang magalit. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Seryoso ba, ate? Isang post-apocalyptic na nobela ang isinulat mo. Pero bakit napakalambot at walang silbi ng bidang babae? Ang weird naman ng ganitong eksena. Ano bang alam mo? Gaya mo rin. Ginawa ko lang yan para sumabay sa uso. Gusto ko lang gumawa ng kakaibang kwento. Isang malupit na hari at isang cute na babae sa katapusan ng mundo. Gusto ng mga mambabasa ang ganyang contrast. Huwag na muna tayong magdaldalan. Habang pag-ibig lang ang laman ng utak niya ngayon. Kailangan na nating maghanap ng ligtas na lugar para magtago. Hindi naman pwedeng maghintay lang tayo rito sa kalye para mamatay. Tingnan nyo, sa likod ng nadurog na unggoy. Nandoon ang safe house ng rule-based weird tales. Pasok dali. Sa mundong ito ng rule-based weird tales, walang silbi ang pagtatago lang. Kailangan nating mahanap ang butas sa mga patakaran para makaligtas. Papa, hindi ba't nagsusulat po kayo ng mga horror at thriller na nobela? Bakit? Siguradong marami nang naranasan ang mga bida mo. At napakatalino nila. Sobrang talino talaga, di ba? Ay summon mo na sila dali. Para tulungan tayong lutasin ang mga nakakamatay na patakaran sa labas. Lao Chu. Ikaw na ang bahala. Papa, bilisan mo, magtawag ka na. Waning? Bakit, mainitin din ba ang ulo nila? Ano kasi? Ang bida kong lalaki at babae. Pagkapasok pa lang nila sa senaryo. Sa unang kabanata pa lang, napatay na sila ng masamang multo. Sa unang kabanata pa lang, tepok na agad ang mga bida. Ano pang aabangan sa nobela mo niyan? Papa, niloloko niyo po ba ako? Ano bang klaseng kalokohan yan? Tepok na agad ang mga bida sa unang kabanata. Sino pa ang magbabasa niyan? Para maipakita kung gaano kalakas ang kalabang multo. Kailangan talagang may magsakripisyo, di ba? At saka, kahit napatay na sila, naging mastermind naman sila sa likod ng mga eksena. Ano namang silbi ng pagiging mastermind sa likod ng eksena? Matutulungan ba nila tayong lumabas at makipaglaban? Nang pisikal sa mga multo sa rule-based weird tales, Diffie. Isang baliw sa pag-ibig na The Wastemaster sa post-apocalypse. Dalawang bida na pampainit lang na tepok agad sa simula. Ano bang klaseng kakaibang lakas ng labanan ito? Ano bang kasalanan ang nagawa ng pamilya natin para mangyari ito? Naku, huwag kayong magpanik. Sa ganitong kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Dapat sa akin kayo umasa, di ba? Sa isinulat mong supernatural novel. Mayroon bang malalakas na karakter doon? Siyempre naman, sabihin ko sa inyo. Ang bida kong lalaki at babae. May talino kung talino. May hitsura kung hitsura. Sila ang definisyon ng perpekto. Mabuti naman, dito sa mundo ng rule-based weird tales. Walang pakialam sa hitsura. Ang pinakamahalaga ay ang maging matalino. Kailangan nating sumunod sa mga patakaran. At maging mapagmatsyag para mahanap ang mga butas sa patakaran. Labas na, Xiao He at Xiao Bai. Teka po, Mama. Ang pangalan ng mga bida mo. Bakit parang pangalan ng dalawang aso? Anong klaseng nobela ang gagamit ng Xiao He at Xiao Bai bilang mga bida? Mama, sandali po. May multo, Ang itim at puting sundo. Mama, nababaliw na po ba kayo? Sinong matinong tao ang magsusulat ng nobela? Gamit ang itim at puting sundo bilang mga bida. Hindi ba para lang ito sumabay sa uso sa merkado?
Iba na ang panlasa ng mga mambabasa ngayon. Gusto nilang makakita ng kakaiba. Kaya sinulat ko na lang din. Pero hindi mo naman pwedeng gawing magkasintahan ang itim at puting sundo bilang mga bida. Grabe naman yan. Sige na, wala nang silbi ang magsalita pa ngayon. Bagaman ang itim at puting sundo ay mga makapangyarihang Diyos sa mundo ng mga multo. Pero dito sa kinaroroonan natin ngayon, sa mundong ito ng rule-based weird tales, iba ang patakaran dito. Wala silang silbi rito. Aha! Miao-miao, ikaw naman ngayon. Sa isinulat mong rule-based weird tales na nobela, ang mayabang mong sifi na bida at ang cute na babae. Paano ba talaga sila nakaligtas dito? Sa mundong ito na walang katuturan. Di ba, ate, hindi ka ba naku-curious? Hindi ba't bago at kakaiba ang konsepto ko? Gusto mo bang malaman kung paano sila bumawi kahit dehado? Alam mo ba, araw-araw akong minumura ng mga mambabasa sa comment section. Sabi nila ang tanga at ang weird daw ng mga ginawa kong konsepto. Sabi pa nila may sira daw sa ulo ang mga bida ko. Alam ko naman. Ang sarili ko lang talagang ate ang makakaintindi sa akin. Pasensya na. Nataranta lang ako kanina. Nakalimutan kong isa ka palang flop na manunulat na laging nasa ilalim. Huwag mo na silang tawagin. Naniwala ka pa talaga sa mga basher na iyon. Minamaliit din ang mga bida ko. Tatawagin ko sila ngayon din para sa iyo. Para mamulat kayong mga mortal sa katotohanan. Tingnan ninyo kung ano ang tinatawag na sihi sa mundo ng rule-based weird tales. Ah! Kayong mga hampas lupang nangangamoy kahirapan. Hindi kayo karapat-dapat na makasama ang batang Panginoong ito sa iisang safe house. Dinarumihan niyo lang ang sapatos ko. Gutinge, ano bang pinagsasabi mo riyan? Alam mo ba kung sino ako? Ako kaya ang nanay mo. Ang may akda na lumikha sa mundong ito. Kung wala ako, hindi ka man lang magiging isang bantas. Anong nanay? Huwag kang makipagkamag-anak sa akin. Sa itsura mong hampas lupa. Ang buong pagkatao mo kahit pagsama-samahin pa. Hindi makakabili kahit ng isang buton sa suit ko. Ako ang pinakamayamang tao sa kabisera. Paano ako magkakaroon ng nanay na kasing hirap mo, karapat-dapat ka ba? Ikaw na suwail na anak. Tama na, wag na kayong mag-away. Gutinge, tinatanong kita. Ano ba talagang nangyayari sa labas ngayon? Nagwawala pa rin ba si Xutangsi? Ano pa nga ba? Malapit nang gumuho ang langit, bulag ka ba? Hindi ka ba pwedeng lumabas at tingnan? Manahimik ka nga. Malapit na tayong mamatay. Ang tanging matigas sa buong katawan mo ay ang bibig mo. Miao-miao, alam ko na kung bakit nalaos ang nobela mo. Sa ganitong ugali ng bida mo. Maarte na nga, wala pang utak. Sinong matinong mambabasa ang magkakagusto rito? Babala. Na-detect na ang host at ang iba pa sa kalakian ng gabi. Pagkatapos ng alas 12 ay gumagala pa rin sa labas. Ito ay paglabag sa pangunahing tuntunin ng mundo ng rule-based weird tales. Nagsimula na ang mekanismo ng parusa. Mawawala ang safe house sa loob ng 5 segundo. Sandali, makatwiran ba ang bulok na sistem na ito? Noong teleport mo kami sa mundong ito. Hindi ba lampas alas 12 na? Anong klaseng bulok na lugar ito? Ako na dakilang sisi ng View Group. Na kumikita ng milyong-milyon bawat minuto. Ngayon ay makukulong lang dito sa mabahong bulok na bahay na ito. Miao-miao, wala kang silbi, basura ka. Nagsulat ka ng ganitong basurang kwento. Ngayon kahit ikaw mismo ay hindi alam kung paano makakalabas. Kuya Tinge, natakot po ako. Ang lamig dito. May multo kaya sa sulok na iyon. Hindi ko naman sinasadya. Nagsusulat lang naman ako ng rule-based weird tales. Paano ko malalaman na mapupunta tayo sa loob ng libro? Hindi mo alam. Kung ganoon, paalisin mo ang mga nakakatakot na bagay sa labas ng pinto. Kamalasan nga naman. Ang makatagpo ng tinatawag na nanay na tulad mo. Pabigat ka lang talaga. Maging magalang ka nga. Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Sino ka ba sa akala mo? Yenwe, manahimik ka. Mamamatay na nga tayo pero ang daldal mo pa rin. Bilang bida, wala ka namang kakayahang lumaban. Kapag may panganib, nagtatago ka lang sa likod ng babae. Malalagay ba tayo sa ganitong sitwasyon? Karakter ka lang din naman na isinulat ni Miao-miao. Para kanino ba yung nakakatawang pag-asta mo bilang si baliw na babae? Gusto mo bang paglabas ko rito? Ipapaban kita agad. Paglabas, mabuhay ka muna ngayong gabi bago ka magsalita. Babala, na-detect na ang lahat sa kalagitnaan ng gabi. Sa alas 12 ay nasa labas pa rin. Ito ay malubhang paglabag sa panuntunan ng rule-based weird tales. Ano, nasa labas kami.
Pero malinaw namang nasa loob kami ng safe house May hindi tama. Ang lohika ng sistem na to ay talagang lohikang magnanakaw. Hindi ba noong ipinadala mo kami rito? 12:00 na agad ng gabi. Ang iba kapag na-transmigrate, may cheat code na malupit. Pero kami, bukod sa kakayahang ay summon ang ilang kakaibang bida na to, ano pang silbi nito? Gusto ba nitong ang buong pamilya natin ay dito? Ah, Pangalawang panuntunan sa rule-based weird tales. Huwag na huwag magpapasikat sa liwanag ng buwan pagkalipas ng 12:00 ng gabi. Liwanag ng buwan. Anong mangyayari kapag natamaan si Mia Umiao ng pulang liwanag? Magiging target siya ng lahat ng halimaw sa mundong ito ng mga panuntunan. Ate Waning, pupunitin tayo ng mga halimaw na iyan ng pino. Takbo na. Maghanap tayo ng masisilungan sa dilim para magtago. Huwag na huwag kayong magpapatama sa liwanag ng buwan. Tumakbo kayo sa likod ng matangkad na gusaling iyon. Waning, mag-ingat ka sa tinatapakan mo. Buwisit na mamahaling sapatos na to. Mian-mian, bilisan mo ang pagtakbo. Kuya Tinye, hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit na ng paa ko. Kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka at tumakbo. Hindi pwede, masyadong malawak ang kalyeng to. Walang sapat na mapagtataguan. Maghiwa-hiwalay tayo. Maghanap kayo ng sarili ninyong mapagtataguan. Doon. Sandali, bumalik ka rito. Ano ba ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Huwag kang aalis, ikaw ang proteksyon namin. Paano na kami kapag umalis ka? Kung mamamatay tayo, sabay-sabay tayong mamamatay. Nababaliw ka na ba? Lumayas ka nga. Ugh. At Waning. Pangatlong panuntunan sa rule-based weird tales. Huwag magtitiwala sa kahit kanino. Tumakbo ka na, Mia Umiao. Huwag mo na akong intindihin. Maghanap ka muna ng ligtas na lugar para palipasin ang gabi. Hindi, at Waning. Isasama kita. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ikaw si Mia Umiao. Sino ka ba talaga? Hehe, syempre ako si Chumaya Umiao, at Waning. Hindi mo na ba ako nakikilala? Sinong makikipaglaro sa isang hindi kilalang halimaw na tulad mo? Umalis ka nga. Papa, Mama, Mia Umiao. Ate Waning, huwag kang umalis. Makipaglaro ka sa akin. Hubarin mo ang leather jacket mo at ibigay mo sa akin. Anong klaseng impyerno ba ang lugar na to? Chu Waning, tulong. Hahabulin na tayo ng halimaw na iyon. Hindi ba kayo ang bida sa nobelang ito? Bakit mas takot pa kayo sa akin? Paano ba kayo nabuhay ng ganito katagal? Mag-isip naman kayo ng paraan. Anong magagawa ko? Ang walang kwentang rule-based weird tales na to, noong una, ay hindi naman gumagana sa amin ni Mian Mian. Anong ibig mong sabihing hindi gumagana? Kami ang mga bida. Malay ba namin kung anong tupak ng sistem? At bigla na lang itong gumana sa amin. Ang mabuhay kaming dalawa hanggang ngayon ay napakalaking swerte na. Kaya pala walang nagbabasa ng gawa ng kapatid ko. Ang mga bida na puro forma lang pero walang silbi. Teka lang. Ano nga ulit ang sinabi niya? Napakalaking swerte. Swerte. Ang bida sa isinulat kong post-apocalyptic novel na si Shen Yumeng ay may natural na swerteng kapangyarihan at napakaswerte. Sa ganitong walang lohikang rule-based weird tales, tanging kapangyarihan lang din ang makakatalo rito. Dahil nandyan ang anak kong si Yumeng. Iligtas mo na ang nanay mo. Ikaw na naman ang babaeng hindi ko matakasan. Hinahadlangan mo kami ni Yumeng na magkasama. Papatayin kita. Tulong. Yumeng, lagi niya tayong iniistorbo. Yumeng, anak ko. Nasa loob na tayo ng rule-based weird tales ngayon. Pwede mo bang gamitin ang swerte mong koi trait para tulungan kaming makahanap ng ligtas na daan palabas? At saka hanapin mo na rin ang daan pa uwi sa amin. Anak, kapag nakalabas lang tayo ng ligtas dito, ipinapangako ni Mama sa iyo. Gagawa ako ng bagong gwapong lalaki para sa iyo. Yung sunod-sunuran talaga sa lahat ng gusto mo. Papaiyakin ko si Ksutangsi nang walang mapagsumbungan. Subukan mo lang.
Napakasama mong babae. Dudurugin at pupunitin kita ng pira-piraso. Tama na nga ang gulo. Mapanganib talaga rito. Ang mahalaga ngayon ay makahanap ng daan palabas. Tama, tama, tama. Tama ang mabait kong anak. BP ka-4 na tuntunin ng rule-based weird tales. Ang pinakamapanganib na lugar ang siya ring pinakaligtas. Ano ba namang kalokohan ito? Bakit mas nakakatakot pa ito kaysa sa mga zombie? Tangzi, dalhin mo kami roon sa ilalim ng liwanag ng dugong buwan. Ligtas na tayo. At warning. Nang matamaan ka ng liwanag ng buwan kanina. Bigla ka na lang nawala. Halos mamatay kami sa takot. Alam ko na. Nandoon ang pinagmulan para masira ang tuntuning ito. Sutangzi. Bilis. Sirain mo ang buwan. Chuwaning, ikaw na buwisit na manunulat. Binigyan mo ako ng ganitong kaawang-awang tadhana. Kaya parang palagi akong naglalakad sa manipis na yelo sa katapusan ng mundo. Tapos ngayon, inaasahan mo pa akong iligtas ka. Gusto nga kitang itapon mismo sa kawan ng mga halimaw na iyon. At panoorin kang mapunit ng pira-piraso. Yumeng, kung ililigtas mo ako ngayon. Gagawa talaga ako ng bagong gwapong lalaki para sa iyo. May taas na 1.9 meters. May 8-pack abs. Mabait ang ugali. At hindi kailanman magagalit sa iyo. At ang pinakamahalaga, susunod siya sa iyo na parang tuta at ikaw lang ang papakinggan niya. Hindi tulad ng isang tao riyan na puro na lang patayan ang bukang bibig araw-araw. Talaga po, Ate Waning. Talaga po bang handa kayong baguhin ang outline ng kwento para sa akin? Matagal ko na pong gustong magkaroon ng masunurin at tapat na bidang lalaki. Pangako kapag nakabalik ako ng buhay. Magsusulat agad ako. Papaiyakin ko si Sutangzi na walang mapagsumbungan. Gagawin ko siyang isang basurang karakter na walang may gusto. Subukan mo lang, gusto mo bang baliin ko ang leeg mo ngayon din? Tangzi. Huwag mo siyang gagalawin. At lalong huwag mo siyang sasaktan. Kapag hinawakan mo siya kahit kaunti lang. Hindi na kita kakausapin kailanman. Suwerte mo. Kung hindi dahil kay Yumeng. Kanina ka pa naglaho. Naintindihan ko na. Ang mga taong papel ay nagmumula sa dilim. Natatakot sila sa liwanag na iyon. Pero at warning. Hindi ba't nagdudulot ng mutasyon sa mga halimaw ang liwanag ng dugong buwan? Iyon nga ang dahilan kung bakit nawala ang ligtas na bahay kanina. Sa rule-based weird tales, ang pinakamapanganib na lugar ang madalas na pinakaligtas. Tingnan ninyo ang dinadaanan ng mga taong papel. Sinasadya nilang iwasan ang lugar na iyon. Bilis, ito na ang tanging pagkakataon natin. Tangzi, wag mo nang pansinin ang mga halimaw na iyan. Dalhin mo na kami roon sa ilalim ng liwanag ng buwan, bilis. Easy, walang problema kung ikaw ang dadalhin ko. Pero ang babaeng ito, gusto ko talaga siyang iwan dito para ipakain sa mga taong papel. Tangzi, nagmamakaawa ako sa iyo, bilisan mo na. Hindi pwedeng mamatay si Ate Waning. Bless you. Ah, tulong. Tangzi, pwede bang dahan-dahan naman? Masasakal mo ako niyan. Yari na. Kaya pala. Ang sinulat ng pasaway na si Mia Umiyaw. Anong klaseng abnormal na mundo ba ito? Napakadaya naman. Suko na talaga ako. Muntik na akong matigok doon ah. Ate Waning, nasaan ka? Mia Umiyaw, Papa, Mama. Saan ba kayo nagpunta? Kanina ko pa kayo hinahanap pero hindi ko kayo makita. Muntik ko na pong isiping napahamak na kayo. Masyadong baluktot ang espasyo at paningin natin. Nililin lang ng kapangyarihan ng mga patakaran ang pandaman ng lahat. Sinira ng liwanag ng buwan ang ligtas na silid. At nagdudulot ng mutasyon sa mga halimaw. Pero ang liwanag din ng buwan, ang makakasunog sa mga taong papel na humahabol sa atin. Huminto ang oras sa relo sa ganap na 44. Magsisimula ang pagsalakay ng mga taong papel. Mukhang magkakasalungat ang lohika ng lahat ng ito. Pero ang totoo, alam ko na, hindi nagkataon lang ang lahat ng ito. Ang lahat ng patakaran sa mundong ito, ang lahat ng buhay at kamatayan, ay umiikot lang sa bagay na iyon sa langit. Para masira ang rule-based weird tales na ito. Ang susi ay nasa pinagmulan nito doon. Sutangzi. Xiaohi, Xiaobei.
Bilis, sirain niyo ang dugong buwan. Tama, sirain niyo ang bagay na iyan. Para makauwi na tayo. Xiao He, Xiao Bei. Gamitin niyo ang buong lakas niyo para atakihin ang dugong buwan. Huwag na kayong tumunga riyan. Mag-isip kayo ng paraan para patamaan ang buwan. Babae. Ako ang Sifi ng Tanyag na Group. Gusto mo akong magmukhang barbaro na umaatake sa buwan. Isang malaking insulto ito sa estado ko. Mian, umurong muna tayo ng kaunti. Baka madumihan ang sapatos natin. Tama si Kuya Tingye. Layo muna tayo. Ding! Pagbati sa host, matagumpay mong nasira ang pinagmulan ng rule-based Weirteles. Tapos na ang kasalukuyang mundo. Ililipat ka na sa susunod na mundo. Teka lang. Hindi ko pa napipili ang susunod na mundo ngayon Gusto ko ng mas ligtas na lugar. Nadetekta ang pagbagsak ng mundo. Nawala ng kakayahang pumili ang host. Sa pilitang itinaas ang antas ng hirap. Ito ay isang nakakatakot at kakaibang mundo. Maghanda ka na, host. Hoy, sumusobra ka na yata, basurang system. Sa pilitang pagtaas ng hirap. Ano naman ang gusto mong ihanda ko? Bigyan mo man lang ako ng bagong cheat. Ding, nadetekta ang matinding pangangailangan ng host. Batay sa iyong kahilingan. Naibigay na ang bagong cheat. Paalala ng system. Para mas maging kapana-panabik. Ang kakaibang mundong ito at ang rule-based Weirtales ay ganap na pagsasamahin. Gagawa ito ng isang bagong pinagsamang nakakatakot na tagpo. Gawin mo ang lahat para makatakas. Buwisit ka, sabi ko bigyan mo dahil ng cheat. Hindi para bigyan ng cheat ang kalaban. Anong klaseng pagsasama ba yan? Ate Waning, nasaan po tayo? Ang dilim, natatakot ako. Mukhang paaralan ito. Papa, sigurado pong ito ang ghost school na isinulat nyo. Bakit naman paaralan pa ang naisipan ninyong isulat? Ito ang pinakasikat na klasikong tagpo para sa mga mambabasa ng horror. Kung hindi paaralan, ospital naman. Ginagawa ko lang naman to para sumabay sa demand ng merkado. Wala rin akong magagawa, Waning. Magandang araw sa inyo, mga bagong estudyante. Maligayang pagdating sa ghost school. Dahil pumasok kayo sa paaralang ito. Kailangan ninyong sundin ang mga patakaran at regulasyon dito. Pakiusap, tandaang mabuti ng mga bagong estudyante ang mga sumusunod na patakaran. Kaya ninyong makakuha ng matataas na marka. Kahit na medyo hindi katanggap-tanggap ang kanyang mga pamamaraan. Sundin ng buong-buo ang mga turo ng guro. Kung may makasalubong kayong estudyante sa pasilyo. Kahit ano pa ang hitsura niya. At kahit ano pa ang sabihin niya sa inyo. Hindi kayo dapat magsalita. Pangatlo, ang bawat estudyanteng makikita ninyo ay inyong mga nakatatandang mag-aaral. Dapat kayong maging magalang sa loob ng paaralan. Pero pakiusap, panatilihin ang ligtas na distansya. Ate Waning, tumunog na ang bell para sa klase. Saan natin hahanapin ang silid-aralan? Bakit parang mas misteryoso at nakakatakot pa ang paaralang ito kaysa sa isinulat ko? Huwag kang magpanik, makinig ka sa ate mo. Tara, maghanap muna tayo ng silid-aralan na maupuan. Hindi ba sinabi sa patakaran na kapag oras ng klase? Kailangang bumalik sa sariling upuan. Basta't silid-aralan. At basta't may upuan. Kunin na muna natin bago ang lahat. At Waning. Mga buhay na tao ba sila Mamagandang araw po, senior. Bilis, bumati ka sa senior. Magandang araw po, senior. Magandang araw, mga mag-aaral. Ako ang bago ninyong tagapangasiwa ng pagsusulit. May pagsusulit tayo sa oras na ito. Pagsusulit, bata pa lang ako, takot na ako sa pagsusulit. Ate Waning, kapag bumagsak tayo. Mamamatay ba tayo? Nablangko ang utak ko. Hindi ko talaga kayang kumuha ng pagsusulit. Patay na talaga. Yari na talaga tayo ngayon. Ang pagsusulit sa mundo ng mga patakaran ay tiyak na hindi karaniwang wika, matematika at Ingles. Kapag nagkamali ka ng sagot o nagpasa ng walang laman, malamang natuluyan ka ng buburahin ng mga patakaran.
Hindi maaari, hindi tayo pwedeng maghintay na lang dito na mamatay. Kailangan nating humingi ng tulong sa labas. Tulong sa labas, sino naman ang mahihinga natin dito? Lumabas ka, Shen Yumeng. At Waning. Tinatawag niyo po ba ako? Advanced Mathematics, tinatawag niyo po ba ako? Yumeng. Sa pagsusulit na ito, ang buhay ni Mama ay nasa mga kamay mo na. Galingan mo. Huwag kayong mag-alala, Ate Waning. Magtiwala kayo sa akin. Kapag pagsusulit ang pinag-uusapan, siguradong maaasahan niyo ako. Ako kaya ang nanguna sa buong antas. Ang oras ng pagsusulit ay 40 minuto. Bawal makipag-usap sa katabi. Bawal tumingin sa kaliwat kanan. Ang sinumang lumabag. Ang pagiging matalino ni Shen Yumeng ang tanging pag-asa para malampasan ang nakamamatay na pagsusulit na ito. Unang tanong, hindi kailanman kumukurap ang tagapangasiwa ng pagsusulit. Hindi siya tumatanggap ng papel na puno ng pulang sulat. Nagsasalita lamang siya kapag pinatay ang ilaw. Ano ang kanyang totoong pagkakakilanlan? Pangalawang tanong, may narinig na estudyante sa pasilyo na humihingi ng tulong. Ano ang gagawin mo? Pangatlong tanong, maaari mong tanggapin ang pulang panulat na ibinibigay ng tagapangasiwa. Tukuyin kung tama o mali. Yumeng, kumusta? Kaya mo bang sagutan? Ate Waning, ano pong klaseng mga tanong ito? Walang mga formula. Walang mga teorama. At talagang walang lohika. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong mga tanong kailanman. Hindi naman kaalaman ang sinusubok dito Buhay natin ang nakataya rito. Napakabobo ko talaga. Paano ko naisip na sa ganitong kakaibang mundong puno ng mga patakaran? Makakalusot gamit ang pagiging karaniwang matalino. May 10 minuto na lang bago matapos ang pagsusulit. Ate Waning, ano nang gagawin natin ngayon? Waning, mag-isip ka naman ng paraan. Kapag hindi pa tayo nagpasa ng papel, o kung manghula lang tayo, mamatay tayong buong pamilya rito. Walang-wala talagang pahiwatig. Isa itong patibong na ginawa talaga. Para patayin tayong lahat. Mamatay na lang ba talaga ang pamilya natin? Dito sa bulok na silid-aralan na to. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Bago matapos ang pagsusulit. May 3 minuto na lang. Kapag hindi natapos ang pagsusulit at bumagsak, ipapatawag ka para sa isang pribadong pag-uusap. At sa mundong ito, ang pag-uusap na yan ay tiyak na kamatayan ang kahahantungan. Siksutangsi, pagpatay lang ang alam. Sigutingin naman, walang silbi sa laban. Sinak Xiao Hei at Xiao Bai naman, puro dahas lang ang alam. Walang sinuman ang makakalutas sa larong ito ng talino. Guro. Nandaraya siya. Hindi ako nandaraya. Ang pangungopya ang pinakamalalang kasalanan. Nilabag mo ang patakaran ng paaralan. Kaya tatanggalin ka sa silid-aralan. Hindi, at Waning. Kapag namatay ka sa mundong ito, iyon na ang totoong katapusan mo. Sutangsi. Lumabas ka riyan. Nasaan si Yumeng? Alam ko kung nasaan siya. Bitiwan mo ako, sasamahan kitang hanapin siya. Ubo. Hindi ba paaralan ito? Bakit may morgue rito? Nararamdaman ko ang napakalakas na presensya ng mga hari sa paligid. Puno ng matinding galit at put. Ito ang oras kung kailan pinakamalakas ang enerhiyang yin. Sa loob ng 2 araw, tuluyan ng masasakop ng mga masasamang espiritu ang paaralang ito. At magiging teritoryo na ito ng mga multo. Sa oras na yon, kahit hindi kita patayin, mamatay ka pa rin sa mga kamay nila. Ano, gusto mo bang makipagkasunduan? Protektahan mo ako. At ilabas mo akong buhay dito. Bilang kapalit, sasamahan kitang hanapin si Shen Yumeng. Kung wala ako, hindi mo siya mahahanap sa mundong ito. Walang problema. Pero kapag hindi mo nahanap si Yumeng, tayo na. Huwag mo akong sisihin kung ano ang magagawa ko sa iyo. Hindi ito morgue. Hospital ito. Bakit, may nararamdaman ka ba? May kakayahan si Sutangsi na makaramdam ng panganib sa loob ng 100 metro.
Para kabahan siya ng ganito. Siguradong hindi biro ang susunod na mangyayari. Hoy, mag-ingat ka. Ano ba talagang klaseng bulok na lugar to? Kanina lang nasa paaralan tayo. Bakit bigla tayong napunta rito sa isang kurap ng mata? Napakaduwag mo talaga. Bilis, sumunod ka na. Kapag naging pabigat ka sa akin, hindi ako mag-aalinlangang baliin ang leeg mo ngayon din. Ang lalaking ito ang is-class zombie king na isinulat ko. Mainitin ang ulo. At uhaw sa dugo. Siya ang pinakamalakas sa mundong ito pagdating sa labanan. Ngayong wala si Shen Yumeng. Maaari siyang magwala anumang oras. Hindi pwede, kailangan kong gumawa ng paraan para pakalmahin siya. Hindi ako pwedeng mamatay ng dahil lang sa tingin niya ay pabigat ako. Sutang si. Hindi solusyon ang maglakad ng walang patutunguhan ng ganito. Hindi mo ba napapansin? Kanina pa tayo sa koridor na ito. At paikot-ikot na ng mahigit 10 minuto. Ianwe, ano naman ngayon? Ikaw nga itong lampa na walang kalaban-laban. Ano pa bang alam mong gawin kundi manginig? Kung hindi lang dahil kay Yumeng. Matagal ka nang naging bangkay. Tingnan mo ang kalawang sa balde na iyan. Pati na rin ang mga gasgas sa pader sa tabi nito. Dumaan lang tayo rito 10 minuto ang nakalipas. Isa itong walang katapusang loob. Isang maze na parang nililigaw tayo ng multo. Walang silbi ang paggamit mo ng dahas. Kalokohan. Kagiliw-giliw. Nagawa nitong labanan ang lakas ko at kusa pang umayos. Ano ba talagang klaseng sumumpang lugar ito? Gusto mo bang makipagkasundo? Protektahan mo ang kaligtasan ko. At dadalhin kita kay Shen Yumeng. Kasunduan. Anong karapatan mong makipagkasundo sa akin? Isa ka lang namang duwag na walang alam gawin kundi magtago sa likod. Sa kakaiba at nakakatakot na mundong ito. Kahit mayroon kang pambihirang lakas. Wala kang kaalam-alam sa mga patakaran at direksyon dito. Nakita mo naman kanina. Hindi sumusunod sa batas ng pisika ang espasyo rito. Pero iba ako. Ako ang tagalutas ng mga patakaran. May utak ako. Ang utak ko at ang lakas mo. Iyon ang kailangan natin para sa pinakamabilis na paraan para masira ang loob na ito at mahanap siya. Binubantaan mo ba ako? Nag-aalok lang ako ng kooperasyon. Ayaw mo bang makita agad ang Yumeng mo? Bawat segundong nasasayang sa sumumpang lugar na ito ay karagdagang panganib para sa kanya. Gusto mo bang isugal ang buhay niya? CJ, maniniwala muna ako sa iyo ngayon. Sumunod ka ng maigi, dahil kapag namatay ka, sino ang magdadala sa akin sa kanya? Talagang isang epic na hopeless romantic. Basta't binanggit siya, madali ko na siyang makokontrol. Sumunod ka ng maigi. Pero masyadong kakaiba ang kapaligiran dito. Kailangan nating mahanap ang labasan sa lalong madaling panahon. Naamoy mo ba? May kakaiba sa amoy na ito. Hindi ito paaralan. Ospital ito. Manahimik ka, huwag kang maingay. Noong isinusulat ko ang libro, binigyan ko siya ng isang espesyal na kakayahan. Ang ganap na pakiramdam sa nakamamatay na panganib sa loob ng 100 metro. At ang kakayahang gumawa agad ng pag-ingat. Pero dahil napakalakas niya, halos hindi niya kailanman ginamit ang kakayahang ito. Ibig bang sabihin ito, kahit siya ay nakakaramdam ng panganib sa buhay niya rito? Eh ano nang nangyari? Ano ang nararamdaman mo? Hoy, mag-ingat ka. Salamat, kung hindi mo ako hinila kanina. Siguro patay na ako ngayon. Huwag kang mag-assume. Ayaw ko lang mawalan ng gabay na magdadala sa akin kay Yumeng. Sa susunod, maging alerto ka. Hindi mo ako personal na bodyguard. Tama ka. Mas mapanganib dito ng 100 beses kaysa sa paaralan. Kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Masyadong mapanganib dito. At nararamdaman kong hindi maganda ang lagay mo ngayon. Dahil nararamdaman mo ang panganib. Nararamdaman mo ba kung nasaan si Yumeng? Hindi mo ba siya pwedeng i-summon ng direkta rito? Sinubukan ko na kanina. May kung anong kapangyarihan sa sumumpang lugar na ito. Na humaharang sa pandama ko. Hindi ko mahanap ang eksaktong lokasyon niya. Sige, ako naman ang susubok. Dahil ako naman ang lumikha sa karakter na yan. Baka gumana pa ang kakayahan kong magpatawag. Yumeng, lumabas ka. Shen Yumeng, magpakita ka agad sa oras na marinig mo ang tawag ko. Parang nawala ng bisa ang skill ko. Hindi ba't sinabi mong mahahanap mo siya? Niloko mo ako. Sa lugar na ito na puno ng kababalaghan. Kapag nalagas kahit isang hibla ng buhok ni Yumeng, isasama kita at ang mundong ito sa hukay. Kumalma ka muna. Kahit hindi ko siya maipatawag ngayon.
Sigurado naman akong ligtas siya ngayon. Walang kahit isang hibla ng buhok ang mawawala sa kanya. Dahil ako ang nanay niya. Ako ang lumikha sa kanya. Binigyan ko siya ng katangiang napakaswerte na parang Lucky Koy. Kahit gaano pa kalaki ang panganib na harapin niya, palagi siyang makakaligtas at magiging swerte. Sa mundong ito, kahit mapahamak ang lahat, siya ay hindi. Itset, mabuti pang totoo yan. Kapag nalaman kong niloko mo ako, sisiguraduhin kong kaawa-awa ang kamatayan mo. Unang tuntunin ng ospital. Ang mga regular na nurse sa ospital na ito ay nakasuot ng purong puting uniforme. Kapag may nurse na nakapula na kumausap sa iyo, huwag na huwag kang titingin sa kanyang mga mata. Huwag kang sasagot. Bumalik ka agad sa iyong silid. Ilahin ang kurtina ng kama, hanggang sa tuluyang mawala ang tunog ng mga yabag. Pangalawang tuntunin pagkalipas ng hating gabi. Ipinagbabawal ang tumingin sa salamin, salaming pinto, bintana, at iba pang bagay na may refleksyon. Ang makikita mong refleksyon sa salamin ay hindi ikaw. Kapag matagal kang tumitig dito, mananakaw ang pagkakakilanlan mo. Pangatlong tuntunin, walang pediatric ward sa pasilyo. Kapag nakakita ka ng pintong may markang pediatrics, pumaling ka agad at bumalik sa pinanggalingan mo. Huwag kang hihinto. Huwag mong sisilipin ang siwang ng pinto. Pang-apat na tuntunin, ang mga gamot na ipinamamahagi araw-araw ay kulay puti lamang. Kapag binigyan ka ng kulay pula o itim na tableta, magsinungaling ka na nainom mo na ito. Huwag na huwag mo itong isusubo. Kakainin ng ibang kulay ng gamot ang kamalayan ng isang buhay na tao. Kapag tinawag ka ng mga patay na gumagala sa pasilyo, o tinapik ang balikat mo, huwag na huwag kang lilingon. Ang sinumang lumingon ay hihilahin sa naipong tubig sa sahig. At hindi na makakabalik pa kailanman. Grabe naman ang mga patakaran sa ospital na ito, napakabaliw. Puno ng mga patibong sa bawat sulok. Paano ito magiging survival? Para lang tayong pumipila para mamatay. Kapag nagkamali ka kahit sa isa lang, hindi mo man lang malalaman kung paano ka namatay. Parang may ilaw sa harap. Tingnan natin doon. Chew warning. Warning. Boses talaga ito ni Mama. Huwag lilingon. Huwag sasagot. Siguradong hindi si Mama yan. Multo yan na nanggagaya lang ng boses. Kapag lumingon ka, patay ka. Bakit hindi mo tinitingnan si Mama? Su Tangzi, narinig mo ba yon? Napakakilabot talaga. Su Tangzi. Su Tangzi, Tangzi. Su Tangzi, sumagot ka naman kung nandyan ka. Huwag mo naman akong takutin. Su Tangzi, nandyan ka ba sa loob? Pangatlong tuntunin ng ospital. Walang pediatric clinic sa pasilyo. Kapag nakakita ka nito, pumaling ka agad at bumalik sa pinanggalingan mo. Huwag kang hihinto. Silid kanungan iyon ng mga pumanaw na kaluluwa. Pumunta ka ba sa pediatric department? Nakita mo naman ang lahat kanina, di ba? Bakit ka tumatakbo? Unang panuntunan. Bawal makipagtitigan. Bawal sumagot. Manahimik ka. Kapag lumabag ka sa panuntunan, mamatay ka na lang ng tahimik. Saan kayo pupunta? Hindi kayo makakatakas. Muntik na akong mamatay sa gulat. Mabuti na lang nandyan ka. Kundi si Mama ay muntik nang mamatay dito. Tawagin mo pa akong anak. Makikita mo, papatayin kita. Sorry na, sorry na. Mga munting daga. Saan kaya kayo nagtatago? Sabi ng doktor, may sakit kayo. At kailangang putulan kayo ng bias. Ha ha ha. Nasisiraan ka na ba ng ulo, hindi lang siya ang nasa labas. Kundi may daan-daan at libo-libong mga kaluluwang ligaw pa. Nakasupres ang kapangyarihan mo. Kapag napaligiran tayo, mamatay tayong lahat dito. Ang mga mabababang basurang iyan natakot sa liwanag. Kaya ko silang durugin gamit lang ang isang daliri ko. Wala akong pakialam kung mamatay ka. Pero kapag ako ang namatay, at nasalubong ni Yumeng ang multong guro sa itaas, sino ang magliligtas sa kanya? Napakalambot at napakahina niya. Baka pinagpipiraso na siya ng mga multo ngayon.
Chu Waning, magdasal ka na walang mangyaring masama kay Yumeng. Kundi ikaw ang una kong lalamunin ng buhay. Nandito ba sila sa loob? May makulit na pasyenteng tumakas o. Nandito na ang head nurse para hulihin ka. Muntik na yun ah. Iba ang mga panuntunan dito sa basement 2 kumpara sa itaas. Walang limitasyon ang mga multo rito. Bakit may pambura ng pisara ng paaralan dito sa ospital? At habang tumatakbo tayo pababa. Ang istruktura ng gusali. Ang direksyon ng hagdanan. Parang eksaktong kopya lang. Huwag mo nang hulaan. Paaralan ang itaas ng gusaling ito. At ospital naman ang ilalim. Hinati lang ito ng isang kakaibang spatial barrier. Pero sa totoo lang, iisang gusali lang silang dalawa. Ano nang sabi mo? Ang underground na ospital na ito ay ang pundasyon talaga ng paaralan sa itaas. Sa talas ng pakiramdam ko sa istruktura ng gusali. Hindi ako magkakamali. Ang mismong tapat sa itaas ng ulo natin ay ang silid-aralan kung saan kayo nakulong kanina. Nakuha ko na, ganoon pala yun. Alam ko na kung paano lulusutan ang tiyak na kamatayang ito. Kung ang ospital ang dating anyo ng paaralan, ibig sabihin ang paaralan at ospital ay nagtatagpo sa timeline. At iisa rin sa espasyo. Parang sa computer lang na. Sa pilitang hinati sa 2 drive partition. Anong drive partition? Magsalita ka nga ng maintindihan. Sa mundong ito, ang system ang programang nagpapatakbo sa lahat. Basta't programa. Siguradong may mga bug na hindi tugma. Kapag nagbanggaan ang mga panuntunan. At nagdulot ng gulo sa luhika ng system. Kusa ng guguho at masisira ang mga panuntunan ng mundong ito. Ano nang balak mong gawin? Walang kinalaman ang paaralan sa ospital. Pero sa totoo lang, iisang lugar lang sila. Gusto kong lumabas ka at hulihin ang nurse na nakapulang damit kanina. Pinapahuli mo sa akin ang babaeng multong iyon. Nababaliw ka na ba sa takot, babae? Hindi lang basta hulihin siya. Kailangan pa ba natin siyang isama? Mula sa pinakamapanganib na lugar sa ospital na ito. Sumugod palabas ng pediatric clinic. Nakalimutan mo na ba? Malinaw na nakasulat sa pang-4 na tuntunin sa dingding ng lobby. Ano man ang marinig mong tunog. Huwag na huwag kang pupunta sa pediatric clinic. Doon ang pinakamatinding dead end sa lahat. Siyempre hindi ko nakalimutan. Pero alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pinakamapanganib? Ang pinakamapanganib na lugar ang siya ring pinakaligtas. Noong una tayong pumasok sa paaralan, ang pangunahing tuntunin ay maghanap ng daan para mabuhay. Hindi kailanman dapat labagin ang mga maliliit na tuntunin. Ang pinagbabatayang lohika ng pangunahing tuntunin. Ibig sabihin nito para mapanatili ng sistem ang balanse. Tiyak na itatago nito ang totoong labasan. Sa pinakamalalim at pinakamakamamatay na lugar. Ang pediatric clinic ang pinakamapanganib na lugar sa ospital. At tiyak na ito lang ang tanging labasan para makabalik sa paaralan. Kailangan lang nating dalhin sa itaas ang nurse na nakapula. At hayaan siyang makaharap ang mga multo doon. At tuluyang magka-crash ang system dahil sa magkasalungat na lohika. Bilis, wala na tayong oras. Gawin mo lang ang sinabi ko. Ipinapangako ko sa iyo gamit ang buhay ko. Tiyak na makikita mo agad si Shen Yumeng. CJ, pagtitiwalaan kita sa pagkakataong ito. Kapag hindi ko nakita si Yumeng, dudurugin kita kasama ang sumumpang lugar na ito. Maghintay ka sa akin sa pinto ng pediatric clinic. Dadalhin ko agad sa iyo ang pangit na halimaw na iyon. Kung mabubuhay ba tayo o hindi. Nakasalalay sa pagkakataong ito. Kapit lang, Chu Waning. Kailangan mong magpakatatag. Kayang-kaya iyan ang baliw na siksutangsi. Tumahimik ka. Nahuli ko na siya. Saan tayo susunod na pupunta? Sugod sa loob. Sumunod ka sa akin. Takbo. Bitawan mo ako. Ayokong pumunta doon. Dudurugin ako ng mga tuntunin sa itaas. Bitawan mo ako. Wala kang magagawa. Nandito na tayo, sirain mo ang pinto. Nararamdaman ko na. Ito ang presensya ni Yumeng. Nandoon lang siya sa harap.
Anong klaseng basurang lugar ba ito? Nadumihan ang mamahaling Italian handmade suit ko. Kaya niyo ba itong bayaran? Kuya Tinge, natatakot ako. Yumeng, okay ka lang ba? Tangsi. Sino ka sa akala mo? Para takutin ang babae ko. Mamatay ka na. Nagtagumpay tayo. Nagka-deadlock ang lohika ng system. Ate, nabuhay tayo, napakabuti naman. May nakitang malisyosong pagkasira ng mga tuntunin ng kalahok. Malubhang paglabag sa pinagbabatayang lohika ng mundo. Naka-activate na ang mekanismo ng paghihiganti dahil sa pag-crash ng system. Sa pilitang ipapatapon sa isang random na mundo sa lalong madaling panahon. Ang background ng mundong ito ay nakalock sa isang purong supernatural na mundo. Dahil sa malubhang paglabag sa mga tuntunin. Itinaas ang antas ng kahirapan sa survival sa pinakamataas na level. Good luck sa inyo. Nako, bilis, hawakan nyo ang isa't isa. Mama, ang pangalan ng otel na ito. Ano ba talagang klaseng kalokohan ang isinulat nyo? Ito ang isinulat ko walang kwentang-kwentong multo noong kabataan ko. Iba ang setting nito kumpara sa unang dalawang mundo. Ang pagkakakilanlan nyo ngayon ay mga bisitang pumunta sa haunted hotel na ito kung saan may namatay na. Para magbakasyon at mag-adventure. Magbakasyon. Magbakasyon sa isang supernatural na mundo. Ano ba ang ending sa nobela? Ang ending ay ubos ang buong pamilya. Kahit isang buong buto walang natira. Lahat sila nilamon ng buhay ng mga multo sa otel na to. Pinatay mo kaming lahat sa ending. Mama, ano pong gagawin natin ngayon? Tama na, anong mapapala mo sa pag-iyak? Mga totoong tao tayo ngayon. Hindi mga taong papel sa libro na basta-basta na lang papatayin. Duhil walang mga panuntunan. Gagawa tayo ng sarili nating daan. Su Tangzi, Shen Yumeng, lumabas kayo. Xu Waning, sinasadya mo ba akong bisitin? Ano ba tong mabahong tambakan ng basura? Tangzi, huwag ka nang magalit. Tingnan muna natin ang sitwasyon, okay? Saan mo ba dinala ang isang tulad ko? Tirahan ba to ng tao? Isa akong sihi na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Tapos papatapukin mo lang ako sa bulok na sahig na to. Kuya Tinge, ang takot naman dito. Nilalamig si Mian Mian. Mga panauhin. Maligayang pagdating. Hello po, kailangan namin ng 4 na kwarto. Mga panauhin. Sumunod kayo sa akin sa itaas. Madalang ang mga pumupunta rito. Medyo simple lang ang mga pasilidad. Pasensya na kung hindi kayo masyadong maasikaso. Pero may gusto lang akong ipaalala sa inyo. Huwag kayong pakalat-kalat sa gabi. Kahit ano pang marinig ninyong tunog. O kahit may tumawag pa sa mga pangalan ninyo. Huwag na huwag kayong magbubukas ng pinto. Boss, nabalitaan ko na ang mga lumang otel na nasa gitna ng kawalan. May namatay na ba rito? Aking panauhin. Saan mo naman narinig yan? Naku naman. Nagbibiro lang po ang bata. Huwag niyo na lang pong pansinin, boss. Matatakutin lang talaga siya. Mahilig kasing makinig sa mga kwentong multo para takutin ang sarili. Kaya kung ano-ano na lang ang naiisip araw-araw. Ganoon pala. Magpahinga na kayo ng maaga. Sinta, okay ka lang ba? Halos mamatay ako sa takot kanina. Miyaw-miyaw, hindi ba sinabi ko na sa iyo na? Walang sinusunod na rules ang mga multo rito kapag pumapatay. Nakadepende lang sa mood nila. Hindi ko naman alam na magiging ganito kaseryoso. Sobrang natakot lang talaga ako. Nablangko ang utak ko. Kaya hindi ko napigilang maitanong iyon. Alam mo ba? Nasa setting ng nobelang ito. Kung sino ang unang magbanggit ng salitang patay.
ay agad na pupuntiryahin ng mga masasamang espiritu sa buong otel. At magiging unang target na papatayin. Kung sino ang magbanggit, siya ang pupuntiryahin. Ate Waning, iligtas mo ako. Ayoko pang mamatay. Tama na, huwag ka nang umiyak. Anong magagawa ng iyak mo ngayon? Nandito na tayo, kaya harapin na lang natin. Pumasok muna tayo sa kwarto. Sino yan? Mama, sabihin niyo na po bilis. Sino po ba sa setting ng libro niyo sa kwartong ito? Ang unang-unang mamamatay. Ang tumitingin sa salamin. Kung ganoon, bakit pa natin yan itatabi? Basagin natin. Xiao He, Xiao Bei. Lumabas kayo at basagin niyo yan. Multo. Teka, hindi ko naman isinulat ang bahaging ito sa orihinal kong gawa. Mula nang gumuho ang mundo. Lalo siyang lumakas. Hindi lang siya hindi namatay. Nagmutate pa siya. Anong malaking eksena ba ang hindi pa nakikita ng batang amo na to? Isang hamak na nagkukunwaring multo lang yan. Nandito naman ang batang amo na to. Ano bang kinatatakutan nyo? Anong klaseng bulok na lugar ba to? Amoy kahirapan ang buong paligid. Kung hindi lang dahil sa inyong mga walang silbi. Hindi ako babagsak sa ganitong lugar na wala man lang. 5-star service sa bulok na lugar na to. Pwede ba huwag ka nang magsalita? Natatakot talaga ako. Iba ang lugar na to sa rule-based wear tales ko. Ang lamig-lamig dito. Tiyate. Anong multo-multo ba yan? Magtapon lang ang batang amo na to ng milyong-milyon. Kahit anong multo mapapasunod ko. Kung gusto mo nang mamatay, lumayas ka na ngayon din. Magsalita ka pa ng isa. Ako mismo ang magtatapon sa iyo sa labas para ipakain sa multo. Ikaw. May tunog sa ilalim ng kama. Pananakot lang yan. Siguradong daga lang yan. Ang dumi naman kasi ng bulok na motel na to. Normal lang na may daga. Hindi natatakot ang batang amo na to. Waning, wag mo siyang hawakan. Wag mo siyang hahawakan. Sinta, anong nangyayari? Ano ang bagay na iyan? Naisulat na iyan sa libro. May gagapang palabas sa ilalim ng kama sa gabi. Kung sino ang humila sa kanya, siya ang mamamatay kapalit niya. Anong multong naghahanap ng kapalit? May sakit ba sa utak kayong mga manunulat? Ano bang saysay ng pagsusulat ng ganitong abnormal na kwento? Mama, dahil kayo naman po ang nagsulat ng kwentong ito. Ano po ang kahinaan ng multong ito? Walang kahinaan. Binubuo siya ng purong galit at sama ng loob. Maliban na lang kung gagamitan ng malakas na puwersa para pigilan siya. Xiao He, Xiao Bei. Ilahin niyo siya palabas. Huwag niyo siyang hayaang manakit ng iba. Ang ingay niyo naman, hating gabi na. Target ko na ang buong pamilya niyo. Walang makakataka sa inyo. Sa motel na to. Kayong lahat ang magiging kapalit ko. Mga panauhin, nakarinig po ako ng malakas na ingay sa kwarto niyo. May nangyari po ba? Kailangan niyo po ba ng tulong ko sa loob? Ayos lang, hindi na pwede ang kwartong ito. Lumipat na lang tayo ng kwarto para makapagpahinga. Saklolo. Sutangsi, lumabas ka na bilis. Anong kabaliwan na naman ba to sa hating gabi? Xiao He, Xiao Bai, harangan niyo siya. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas. Napili na siya. Walang sinuman sa inyo ang makakapagligtas sa kanya. Tinatawag na siya ng mundo ng mga patay. Dami mong daldal. Mamatay ka na. Miao miao, okay ka lang ba?
Hinga ng malalim, bilis. Ate, bigla na lang siyang sumulpot sa tabi ng kama ko kanina. Sabi niya isasama niya raw ako sa mga patay. Natatakot ako, ate. Natatakot talaga ako. Simula pa lang ito. Hindi ganoon kadaling mamatay ang boss. Ate, akala ko talaga mamamatay na ako. Noong sinakal niya ako, naramdaman kong napakalamig ng paligid. Huwag ka nang matakot, nandito kaming lahat ngayong gabi. Babantayan ka namin. Kailan pa nakaranas ng ganitong kaapihan ang batang amo na to? Nagsisiksikan ang lahat na parang mga bakwit. Hindi na nga makahinga rito. Kapag nagsalita ka pa ng isa, ako mismo ang unang magtatapon sa iyo sa bintana para ipakain sa multo. Gising na ba ang mga bisita? Mga panauhin. Maganda ang panahon ngayon. Bagay na bagay lumabas at mamasyal. May isang sikat na pasyalan malapit sa hotel ngayon. Inirerekomenda ko talaga na pumunta kayo roon ngayon. Ayaw namin, gusto naming magpahinga. Kailangan ninyong pumunta. At may kaunting paalala lang para sa inyo. Habang namamasyal kayo, huwag na huwag kayong magpapabasa sa ulan. Kung hindi, kung ano ang mangyayari. Hehe, hindi ko rin alam. Malinaw na isa itong misyon na sa pilitang ibinigay ng system. Kapag hindi tayo pumunta sa mundong ito na walang patakaran, malamang na magti-trigger ito ng instant death. Noong isinusulat ko ang bahaging ito ng nobela, ang itinakda ko ay sa ikalawang araw ng mga bisita sa hotel. Tiyak na dadalhin sila sa kalapit na pasyalan. At pagkatapos pumunta roon, napakakunti lang ang nakakabalik. Bilis, tumakbo tayo sa templo sa harap para sumilong sa ulan. Huwag na huwag kayong magpapabasa. Sinabi talaga ng may-ari ng hotel na bawal mabasa. Napakakaiba ng ulan na ito. Siguradong may mali rito. Kapag nabasa ka, malamang nahahantong ito sa kamatayan. Ate, ang kulob naman dito. Labas na lang kaya tayo. Baka naman tinatakot lang tayo ng may-ari. Ang sarap kaya ng ulan sa labas. Sabay tayong lumabas para magpaulan, gusto mo? Sandali, hindi siya si Meow Meow. Meow Meow, bakit basang-basa ka, anak? Halika rito dali, papunasan mo kay mama. Paano na lang kung sipunin ka? Mama, tabi po. Futangsi, pigilan mo siya. Ano nang ginagawa mo? Bitawan ninyo ako, papatayin ko kayo. Nababaliw ka na ba? Kapatid mo iyan ah. Napakalakas ng ulan sa labas. At may mga hindi pa kilalang multo roon. Mapapahamak siya sa ginagawa mo. Hindi si Meow Meow ang isang yan ngayon. Sinasapian siya ng multo. Kapag nanatili siya rito sa templo, mamamatay tayong lahat. Itapon mo. Ang lupit mo naman. Hindi ba kapatid mo talaga yan? Ah. Huwag ninyo siyang papasukin. Ek! Tulungan mo ako. Papa, bilis po, hilahin ninyo siya pabalik. Ate, napakatakot ng bagay na yon kanina. Hindi lang nito sa pilitang kinontrol ang katawan ko. Kundi patuloy din itong ipinapasok sa utak ko. Ang mga ideya ng matinding kawalan ng pag-asa. Pakiramdam ko nga walang silbi kahit lumaban pa ako. At ang mamatay rito ang tanging paraan para makalaya. Kaya na ng multo sa lugar na ito na direktang kontrolin ang isip ng tao. Hindi lang buhay natin ang gusto nitong kunin, kundi pati na rin ang ating katinuan. Pero warning, lalong lumalakas ang ulan. Mukhang walang balak tumila. Magtatago na lang ba tayo rito hanggang sa tumila ito? Paano kung umulan ng ilang araw at gabi?
Kung ibabase sa estilo ng horror novel na isinulat ni Mama, hindi lang ito simpleng krisis ng pagsilong sa ulan. Dahan-dahan tayong pinapatay nito. Sinasadya nitong ubusin ang lakas natin. Hindi pwede ang ganito. Bakit naman, ate? Ang lakas kaya ng ulan sa labas. At marami pang mga halimaw na hindi natin alam kung saan nagtatago. Hindi ba't parang nagpapakamatay lang tayo kapag lumabas tayo? Sino ang nakakaalam kung hihinto pa ba talaga ang ulan na ito? Ang totoong layunin ng may-ari ng otel na iyon ay gusto niya tayong ikulong at patayin dito gamit ang ulan na ito. Kapag ang lakas at determinasyon natin ay tuluyan ng naubos, saka siya kikilos, para wala na tayong lakas na lumaban pa. Nga, madalas ang ganyang tagpo sa mga kwentong katatakutan. Paborito ng mga multo na pahirapan ang isip ng kanilang biktima. Para mawalan sila ng kakayahang lumaban dahil sa kawalan ng pag-asa. Kaya dahil walang malinaw na patakaran sa mundong ito, dumiretso na tayo sa mismong pinagmulan nito. Hindi na tayo pwedeng magpaikot-ikot sa kanya. Hanapin ang pinagmulan. Paano mo naman gagawin yan? Sa tingin mo ba sa kakarampot mong lakas na yan? Hindi ka pa nga sapat na pangsingit sa ngipin ng multong yan. Ang pinakamabuting gawin ay manahimik dito at hintayin tumila ang ulan. Subukan mo pang magsalita ng walang kwenta sa kanya. Gagawin kitang pangsingit sa ngipin ko ngayon din. Naintindihan mo? Dahil nagdesisyon na tayong labanan siya ng patayan. Kailangan nating maunang umatake. Para masira ang kanyang patibong ng kamatayan. Mag-isip kayong mabuti lahat. Bago nito ang may-ari ng otel ay gumawa ng lahat ng paraan para ipagdiinan sa atin. Na hindi tayo pwedeng maulanan, di ba? Sinabi niyang kapag naulanan tayo, kakapitan tayo ng masasamang espiritu. Pero nakita niyo naman lahat kanina. Matapos masaniban si Chumya Umyaw, itinapon ko siya sa ulan. Hindi lang siya hindi kinain, kundi ginamit pa ang malakas na ulan para mapalayas ang sumasanib na multo. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi naman talaga kamatayan ang ulan na ito. Nagsisinungaling lang sa atin ang may-ari. Tama. Ang maulanan ay hindi nangangahulugang kamatayan agad. Ang talagang nakamamatay ay ang makulong sa labas at hindi na makabalik. O kaya naman ay bumalik kinabukasan na wala ng proteksyon at tuluyang nasiraan ng bait. Ang balak niya talaga ay ikulong tayo. At pahinain tayo. Kaya hindi na ako maghihintay. Babalik tayo sa otel ngayon din. Para sirain ang lahat ng plano niya. Ate Waning, naniniwala ako sa iyo. Susunod ako sa iyo. Tama ka, Chu Waning. Susunod kaming lahat sa iyo. Tara na, tagapaglikha. Ikaw ang masusunod. Kung ganoon, tumakbo na tayo ngayon. Huwag kayong hihinto, kahit anong mangyari, huwag kayong lilingon. Takbo lang. Malapit na akong mapagod ng husto. Pero hindi ito ang oras para sumuko. Mas nagiging malinaw na ang lahat sa akin. Ito ay isang walang katapusang siklo ng kamatayan. Aakitin tayong lumabas. Paulanan. Mapipilitang magpalipas ng gabi sa templo at mawawala ng proteksyon. Pagkatapos ay babalik sa otel kinabukasan ng nanghihina ang katawan. Hindi natin hahayaang mangyari ang gusto niya. Chu Waning, ang lakas mo bilang isang tagalikha ay talagang napakabasura. Huwag kang maging pabigat. Handa na ba kayo? Papasok na tayo para ubusin sila. Sandali, itigil mo na ang mga pananakot mong iyan. Dahil naulanan na kayo. Dapat kayong mamatay na lahat. Iyan ang patakaran. Patakaran, anong kalokohang patakaran? Sa tingin mo ba ang mga kwentong multo na inimbento mo? At ang mga sinasabi mong alamat ay talagang perpekto? Sa simula pa lang, ang mga nangyari sa otel na ito, at ang mga taong namatay dito noon, ay hindi naman talaga mga aksidente, o mga pagkawala dahil sa multo. Nagpapanggap ka pa rin. Walang anumang sumpa rito. Sa mundong ito, hindi kailanman multo ang pinakanakakatakot, kundi ang puso ng tao. Ang mga nawawalang bisita. Ang mga taong namatay ng kalunos-lunos. Lahat sila ay pinatay mo.
Unang hakbang, akitin silang lumabas. Gumagawa ka sa loob ng otel ng iba't ibang kakaibang ingay at ilusyon. Gamit ang takot para pilitin silang umalis ng otel. Pangalawang hakbang, paulanin sila. Kapag tumakbo ang mga bisita sa malakas na ulan, mamamarkahan sila ng masamang enerhiya na inihanda mo. Pangatlong hakbang at ang pinakakritikal sa lahat. Ang magpalipas ng gabi sa templo. Manahimik ka nga. Bakit hindi ka direktang kumilos sa loob ng otel? Dahil hindi mo kaya. Basta't nagbayad ang mga bisita ng upa sa kwarto. May umiiral na ganap na panuntunan ng proteksyon ang otel sa unang araw. Kaya napilitan ka lang na itaboy sila sa abandonadong templong iyon. Para doon sila magpalipas ng gabi nang may kawalan ng pag-asa. At tuluyang mawala ng proteksyon. Kapag inakala nilang nakaligtas na sila. At bumalik sa otel. Saka mo pa lang sila magagawa ng huling pinsala. Ito ang mahigpit na proseso na kailangan mong sundin. Ate Waning, ang ibig mo bang sabihin? Basta't hindi natin sinusunod ang plano niya. Wala na siyang magagawa. Tama. Ang planadong proseso niya ay tuluyan nating sinira. Nabisto natin ang patibong sa templo. At pinilit nating bumalik sa otel sa gitna ng bagyo. Naputol ang kadena ng lohika ng pagpatay niya. At nagsimula nang bumalik sa kanya ang mga panuntunan. Ang obsesyon na ginamit mo para mapanatili ang iyong lakas. At ang mga kasinungalingan ay nabunyag na. Sa ngayon, ikaw ay isa na lamang. Kaawa-awang nilalang na itinakwil ng mga panuntunan. Ang dami mong daldal sa wakas. Oras ko na para sumabak. Ganyan lang pala, naglakas loob pa siyang magmayabang sa harap ko. Harangan niyo siya, wag na wag niyo siyang hahayaang makalabas ng otel. Kundi magre-reset na naman ang mga panuntunan. Ikaw. Kayong dalawang walang silbi. Libre na nga ang kain at inom niyo rito ng matagal. Harangan niyo na ang pinto bilis. Miao, naglakas loob ka pang sipain ako. Sino ka sa akala mo? Saklolo. Gaya nga ng sinabi ko. Ngayong wala ka ng proteksyon mula sa mga panuntunan. Hindi mo man lang malagpasan ang dalawang walang silbing ito. Xiaohi, Xiaobei, kilos. Huwag niyo siyang bigyan ng pagkakataong makahinga. Sa wakas, tapos na rin. Kamuntik na akong mamatay sa takot. Enye. Nadetekta na ang boss ng mundong ito ay napatay na. Matagumpay na nalagpasan ang supernatural na mundo. Paalis na sa kasalukuyang mundo. Ate Waning, narinig mo ba yon? Nalagpasan natin ito. Makakauwi na ba tayo? Makakabalik na ba tayo sa sarili nating mainit na kama? Siguro naman pwede na. Pagbalik natin, mag-order talaga ako ng napakaraming masasarap na pagkain. At matutulog ng 3 araw at 3 gabi. Saka ko irereklamo ang bulok na sistem na ito ng paulit-ulit. Babala dahil sa sunod-sunod na pagbagsak ng mundo. Nagkaroon ng aberya sa proseso ng paglilipat. Hindi natapos ang proseso ng pag-alis. Papunta na sa susunod na mundo. Tapos nang i-load ang background ng susunod na mundo. Antas ng kahirapan sa katapusan ng mundo, Jet Class. Katapusan ng mundo. Hindi ba tiyon ang mundong isinulat ko sa aking nobela? Ang lugar kung saan sobrang kulang ang mga supply. Naglipa na ang mga zombie. At isang impyernong tuluyang nawala ng pagkatao. Magdasal ka na lang na pagpasok natin doon. Mabubuhay ka pa para makita ang araw bukas.